nung nakaraang linggo, nung the Sunday before that, yung July 21, tinalakay po natin yung chapter 12 and chapter 13, yung tinatawag na call of Abraham o yung pagtawag sa kanya. So, ayan. Kung inyo pong natatandaan mga kapatid, no? Dito po tinawag si Abraham. Yan po sa Ur. Yan po yung kanyang lugar. Yan po sila nakatira ng kanyang lolo na si Tera at saka yung kanyang mga ama pala niya si So, diyan po sila tinawag and then naglakbay sila papunta sa Haran and then naglakbay sila papunta dito sa Canaan and then pumunta sila ng Egypt, bumalik ulit sila dito. So, sa paglalakbay po nilang yan, mga kapatid, ay makailang beses na ang Diyos ay nakipag-usap kay Abraham. Ang una po is when he was still here in Ur. Ayan po ay mababasa natin sa Genesis chapter 12 at sa Acts chapter 7, yung talumpati po ni Esteban. So, while Abraham was still living here, Abram pa ang pangalan niya noon, tinawag siya ng Panginoon. Ang Panginoon ay nagpag-usap sa kanya at sinabi na, get out of your camp and to a land that I will show. Pangalawa, so alam po natin, from here, naglakbay po siya papunta dito sa atin. But although hindi po natin alam mga kapatid kung dito sa Haran ikinausap din siya ng Panginoon. But as far as the account in Genesis, ang sunod po na ano diyan na paglalahad na siya ay kinausap ng Diyos ay nung from Haran nakarating siya dito sa Shechem. In Genesis, that is in Genesis chapter 12 verse 7. The Lord appeared to him and said, to your descendants, I will give this land. Pagkatapos po, pumunta sila ng Egypt, pinalaya sila ni Paraon, bumalik po sila dito. So, nung si Abraham ay naninirahan na po dito sa lugar ng Hebron, ay nagpakita na naman ang Panginoon sa kanya, no? At kinausap siya. That is in Genesis chapter 13. So mapapansin po ninyo, magkasunod lamang po yan ng mga pangyayari. The Lord appeared, talked to Abram, no, matapos yung naghiwalay sila ni Lot. Si Lot naman kasi pumunta dito eh. Dito. Si Abram na natili dito. Diba? Sabi niya, kung pupunta ka sa kaliwa, ako naman ay pupunta sa kanan. Kung ano yung mapili mo, kung doon ka, dito ako. So, after that, the Lord talked to Abram at sinabi niya, look around from where you are to the north and south, to the east and west. All the land that you see, I will give to you and to your offspring forever. So, mamaya po makikita natin kung ano po yung extent ng tinatawag na promised land. Ito po kasi yung kung tawagin sa ano is the land that was promised to Abraham, or in short, promised land. Yung extent ng lupain na yan. Makikita po natin yan doon sa end of chapter 15. So, and now, we are studying Genesis chapter 15. Nandito na po tayo. Ay nagpakita na naman ng Panginoon kay Abraham while he was still here. Eh, dyan na po siya nakatira eh. Nagpakita na naman ng Panginoon sa kanya in a vision, sa isang pangitain. So, if you have your Bibles with you, ay sundan po ninyo ako. Although nakaano naman po yan, naka-flash po yan dito sa ano, po pwede na kung dito na lang po kayo tumingin. And bibigyan po kayo. Okay? So, just to have a quick look up doon po sa content ng Genesis chapter 15. Yung content ng vision ni Abraham. Una po dyan, nahahatid po yan sa dalawa. Verse 1 to verse 6, yan po yung pag-uusap nila ng Panginoon tungkol sa ear o yung tagapagmana ni Abraham.
Tapos, verse 7 up to the last verse of chapter 15, yan naman po yung pag-usap nila about po doon sa lupang pangako, about the land promise. So, let us go to Genesis chapter 15. The first verse, sabi po dyan, after this, ibig sabihin, after chapter 14 now. If we go back to chapter 14, yan po yung ni-rescue ni Abraham si Lot. No? Si Lot po kasi ay tinangay nung 4 na hari. O, ginawa siyang captive, dinala po siyang bihag doon sa Dan. At itong si Abraham, pumunta siya doon. May mga kasama po siyang mga allies niya. At nakipaglaban. At ni-rescue niya si Lot. Ipinalik niya si Lot doon po sa kanyang lupain. Yung pinili ni Lot na lupain. So, after this, yun po yung nagpakita ang Panginoon sa kanya in a vision. No? Isang pangitain. So, ang sabi ng Panginoon, do not be afraid. I am your shield and your very great reward. Now, ano pong ibig sabihin nitong I am shield? Ibig pong sabihin, di ba ang shield is panangga? No? Kapag ikaw po ay nangipaglaban, yung shield mo, yan ang panangga mo sa mga arrows ng kalaban, no? Sword, no? Kapag tatagay ka, panangga mo yan. So ibig sabihin, that is your protection. Now when God said, I am your shield, it means I, God, is your protector. Yun ang ibig kong sabihin. Ano dyan? I am your very great reward. Ibig sabihin, ang Diyos ang magpo-provide ng kanyang needs. Due to the faithfulness of Abraham, no? Or sino man na katipan ng Diyos, kapag ikaw ay nagtiwala sa Panginoon, siya ang magre-reward sa iyo. No? Siya ang magpo-provide ng iyong mga pangangailangan. Ibig sabihin nito is provision. So ibig sabihin, God is our protection and provision. Kaya yung titiwala sa Panginoon, natalakayan na natin sa maraming lesson natin. Ang nagtitiwala sa Panginoon, hindi po nagugutom. So, God will provide His needs. Yan po ang pangako niya kay Abraham. And that promise still stands until today. If we trust in God, God is our protector and He is our provider. Now, let us go to verse 2. Ito po yung pag-uusap ni Abraham at saka ng Panginoon. Sabi ni Abraham, Panginoon, what can you give me since I remain childless? Siguro mga kapatid, ito po yung time na nagda-doubt si Abraham. Kasi may mga panahon ng nakalipas, simula nung pinangakuan siya ng Diyos. Ang pangako po ng Diyos, if we go back to chapter 12, ang pangako ng Diyos, no? Na pinapaalis siya doon sa Ur. Sabi ng Diyos sa kanya, I will make you into a great nation. Gagawin kitang isang malaking bansa, isang dakilang bansa. Ngayon, siguro naisip ni Abraham, paano ako maging isang malaking bansa kung wala akong anak? Diba? Paano ako magpaparami? Wala naman akong anak. Kaya naisip ni Abraham, sabi niya sa verse 3, sabi niya sa Panginoon, parang sinusumpatan pa niya yung Panginoon. Sabi niya, you have given me no children. Hindi mo naman ako binigyan ng anak. Paano ako magiging isang malaking bansa? Kaya ang naisip ni Abraham na solusyon, si Eliezer na kanyang alipin. Sabi niya, so Eliezer, a servant in my household will be my heir. Gumawa siya ng kanyang sariling desisyon. Now, what I can see here is, at this point in time, nagkakaroon ng parang doubt si Abraham na matutupad kayo yung pangako ng Diyos sa akin na ako isang magiging malaking bansa. Hindi naman niya akong binibigyan ng anak. Kaya, ang gagawin ko na lang na tagapagmana ko, ito si Eliezer. No?
na isang alipin ko. Kasi naalala niya itong pangako ng Diyos sa kanya. Gagawin kitang isang malaking bansa. Pero ano po ang sagot ng Panginoon? No? The Lord answered him. Sabi ng Panginoon, this man will not be your heir. Ngunit, yung galing sa iyong dugot laman, but a son who is your own flesh and blood will be your heir. Sabi ng Panginoon. Tapos, dinala niya si sa labas. Marahil itong pangitain na ito is night time. No? Because the Lord took him outside and said, look up at the sky and count the stars. Kung mabibilang mo yung mga bituin, ganyan kadami ang magiging anak mo. Ang lahi mo, ganyan magiging kadami. And you know what? Ang sabi sa verse 6, Abraham believed the Lord and he credited it to him as righteousness. Alam po ninyo mga kapatid, itong verse na to, not less than 2 times. Siguro mga 3 times or more pa na mention doon sa New Testament. Particularly in Romans chapter 4, Galatians chapter 3, Book of James, meron din. No, Hebrews. Ito po, napaka-importanting verse. Abraham believed the Lord and he credited it to him as righteousness. Ibig sabihin po, no, from doubt, yung doubt ni Abraham sa umpisa, napalitan ng trust, napalitan ng tiwala, pagtitiwala sa Panginoon. Na yung kanyang promise na siya ay pararamihin, magiging sa malaking bansa, tutok pa rin ang Diyos. So, that binigay ni Abraham yung kanyang tiwala, yung kanyang, and with that, God accounted it to him as righteousness. Kumbaga, dinispel na yung kanyang doubts napalitan na ng pagtitiwala. Kaya hindi na siya nag-aalinlangan, kumbaga. So that is the first part, mga kapatid, ng chapter 15. The second part is about the land of promise. No? So, sabi ng Panginoon, I am the Lord who brought you out of the Ur of the Chaldeans to give you this land to take possession of it. Ito na naman si Abraham. Alam po ninyo ito si Abraham, he is just like all of us. Tao lang din yan na dumarating sa kanyang buhay o sa ating buhay, minsan na nagdadaw tayo, nag-alinlangan tayo, nag-iisip tayo, ano tayo? Diba? Ganyan din si Abraham Kita nyo mga kapatid, doon sa second part ng kanilang pag-usap ng Panginoon, sabi ng Panginoon sa kanya, ako ang Diyos na nag-alis sa iyo doon sa iyong lupain ng puta. At ibibigay ko sa iyo ang lupain ito. Sabi ni Abraham, Panginoon, Sovereign Lord, paano ko malalaman? Ayan naman po, how can I know that I will gain possession of you? Parang, give me proof. Panginoon, bigyan mo ako ng proof. Kasi nakikita niya, di ba, nandun sila sa lupain ng Kanaan, ang dami ng tao doon sa sari-sari. Nandun yung mga Kananeo, mga Amoreo, mga Jebusites, Perizzites, and so on. Ang daming iba-ibang mga lahi na mga mas malalakas kaysa sa kanya. Paano ko naman makukuha yung lupang ito? Kung nakatira na sila dito, paano maging akin to? Diba? Kaya yan ang niya. Paano ko malalaman, Panginoon, that I will gain possession of this land? And the Lord answered him. Ito ang instruction ng Panginoon sa kanya.
bring me a heifer. Ang heifer po is a, no? It's a calf. Action ng Panginoon. Parehong 3 years old na heifer, goat, at saka ram. At anong gagawin ni Abraham? Ito ay kanyang hahatiin sa gitna. No? Pero yung mga ibon, hindi. Alam po niyo ang significance nito mga kapatid. During that time, no? Yung namamayagpag na civilization is yung Chaldean civilization. Sila po yung mga mahusay, advanced ang civilization. At very common during that time na ang isang malakas na kingdom ay kanyang sinasakop yung mga mahihinang kingdom. So, very common sa kanila ang yung tinatawag na mag-form ng treaty or covenant. So, when a greater king, halimbawa ako, ang kingdom ko mas malaki, ang puwersa ko mas malaki, si Brother Nelson is isang king din, pero mas maliit. At kaming dalawa ay magkaroon ng covenant o tipan na siya ay poproteksyonan ko kung siya ay sasakupin ng isang hari, alam mo si Sanba, poproteksyonan ko siya. So magkakaroon kami ng covenant. Ang ritual po niya ay ito. No? Mag-ano sila ng hayop, hahatiin nila, tapos they will lay it side by side. And the two kings, gaya po na nangyari dito. Yan po. Sabihin na lang natin ito ay yung parts ng hayop na ito, na hinati sa dalawa. At yung dalawang hari ay lalakad dyan. They will cross papunta dito sa pagitan. Sa pagitan itong mga hayop na hinati. To seal the covenant. Yung treaty, yung kasunduan. At ang implication niyan, kung ikaw ay lalaba, matutulad ka doon sa hayop na pinaghati. Halimbawa ako, mas malaking hari, yung kaharian ko, mas powerful yung aking kingdom. Nagkaroon kami ni Brother Nelson ng covenant. At nilabag niya yung mga terms of the covenant. Gagawin ko sa kanya, hahatiin ko yung ginawa sa hayop, o pwede kong gawin sa kanya. That is the how symbolic. That is how kingdoms made treaty during that time. And yan po ang ginamit ng Diyos to seal His covenant with Abraham because yan po yung naintindihan niya. Yan ang alam niya. Oh, yun yung nasa kapanahonan niya eh. At kagagaling niya lang sa gera. So, in short, dinala ni naintindihan ni Abraham ang significance nito nung pinapagawa sa kanya ng Panginoon. So, in short, sabi diyan sa verse 10, dinala ni Abraham yung mga hiningi ng Panginoon. Tapos, sabi diyan sa verse, yung mga ibon pero binulo ni Abraham. So, let's continue. And, ito ay nasa vision pa rin siya mga kapatid. As the sun was setting, nakatulog si Abraham. At pagkatapos nun, ito na yung pangako ng Panginoon. Ito na yung description ng Panginoon sa kanya. Na yung kanyang lahi ay dadalhin bihag. They will be strangers in a country and they will be enslaved and mistreated. But God will punish the nation and afterward, lalabas po sila dyan. 400 years po silang mabibilang.
Sa susunod po na mga pag-aaral, ipapakita po natin yan, yung pagkatupad nitong propesiyang ito. No? This is a prophecy. So, let's not dwell so much on that, mga kapatid. So, the next verse, ang sabi po dyan, when the sun had set and darkness had fallen, a smoking fire pot with a blazing torch appeared and passed between the pieces. So hindi kung mapapansin po natin, di ba, sa kanilang kostumbre, yung dalawang hari ang dumadaan. Pero dito sa covenant ng Diyos kay Abraham, isa lang ang dumaan dyan. Yung Diyos lang. No? Only God passed between the animals in a form of fire. Blazing fire. It passed between the animals. And ang sabi diyan, on that day, the Lord made covenant with Abraham. Pinagtibay yung tipan niya kay Abraham. Na ano? Na ibibigay niya sa kanyang lahi ang lupain. So, ang extent po ng lupain, ang sabi po dito, from the Wadi of Egypt to the Great River Euphrates. So, marami pong mga, mga interpretation kung ano yung extent ng lupain. But, let's not, get lost on the technicalities, mga kapatid. So, ito po yung extent, sabi diyan, to the land of the Kenites, Kenizzites. Ayan po yung mga nakatira na dito sa lupain ng Kanaan. Yung mga Amorete, Cananeo, and so on. So, for just parang purpose of illustration, yan po yung possible extent ng promised land. So, eto po, nandito po yung Israel. No? Nandito po yung si Abraham. So, ang extent ng promised land, kung if we are to base it on the verse 21 of chapter 15, hanggang dito daw sa River of Egypt. So kung River of Egypt, possible is yung Nile River, ito yung Nile River. Hanggang doon po sa Euphrates. Ito po yung Euphrates River nasa modern day Iraq. No? So, yan yung parang picture lang ng promised land. Na hanggang ngayon ay kiniklaim pa ng bansang Israel na kaya nga mayroong giyera dyan, mga kapatid. Kasi they stick to the literal fulfillment of the promise. Na hanggang ngayon, naniniwala sila na darating ang araw ay ibibigay sa kanila ng Diyos yung kabuuan ng promise land na yan. But kung pag-aaralan mo po ang kabuuan ng Biblia, ito po ay temporary lamang na promise. Hanggang sa dumating yung totoong promise, yung spiritual, yung Kristo. No? Ito po ay kasangkapan lamang yung promised land. Kasangkapan lamang para ma-brought into fulfillment the Christ which is to come. So, ilan po? Tingnan po po kung kakayanin pa yung 24 minutes. So, pwede po natin mabilis lang naman po itong chapter 16, mga kapatid. Tuloy na lang po natin. So, sa chapter 16, yung kasunod na chapter, ito naman po yung next na pangyayari. Si Sarah, o Sarai pa ang pangalan niya noon, alam naman po natin, wala pa silang anak ni Abraham. Nakaisip na naman ito ng sabi ko nga po yung human nature, human thinking. Nakaisip na naman, sabi ko, wala akong anak, sino magiging tagapagmana? Kaya pinigay niya yung kanyang slave, Egyptian slave na ang pangalan ni Hagar, binigay niya kay Abraham. Sabi, ayan, sipingan mo, pag nagkaanak kayo, yun ang magiging anak natin. Yun ang magiging tagapagmana. No? So, eto naman si Abraham, nakinig sa asawa niya. So, ayun nga, sinipingan niya si Hagar at nagdalang tao. She conceived.
Tapos, nung nabuntis na itong si Hagar, nagmayabang na. No? Nagmataas na. Tingin niya, mas ano na siya kaysa kay Sarah. Oo. Siyempre, siya ang may dala nung ano, yung ang thinking niya siguro, dala-dala ko yung tagapagmana. Samantalang ikaw, natutong asawa, o wala ka namang ano kasi hindi ka magkano. Oo, parang napapanood. Parang merong teleserye sa TV na ganito No? So, ganon. She began to despise her mistress. Tapos, nalungkot ngayon Sarah kasi mababa na yung tingin sa kanya ni Hagar Kaya, sinabi niya kay Abraham, tingnan niyo po, sinisi niya, you are responsible for the wrong I am settling. Sino ang nagbigay nung kay Hagar kay Abraham? Siya nila. Pero ang sinisisi niya, si Abraham, sabi niya, you are responsible. Kasalanan mo to Parang gano'n siguro mga kapatid. Kasalanan mo to, bakit mo sinipingan? Kaya kayo nagkaanak. Kaya sabi niya, may the Lord judge between you and me. And then, ang sabi naman ni Abraham sa kanya, alipin mo naman yan Your slave is in your hands. Kung anong gusto mong gawin sa kanya, gawin mo. Kaya ang ginawa ni Sarai, ministreat niya si Hagar. Kaya napilitan si Hagar na tumakas. Umalis na lang. Kasi minamaltrato na siya ni Sarai. Nung nasumpungan ng anghel ng Diyos, si Hagar na nandoon sa disyerto, malapit sa spring, near a spring in the desert. No? Tinanong ng anghel, saan ka galing? At saan ka patutungo? Sabi niya, I am running away from my mistress Sarai. Tapos, ang ginawa ng pinabalik siya mga kapatid. Go back, sabi ng anghel ng Panginoon, bumalik ka doon at magpasakop ka sa kanya. And we can also see here that there is also a promise doon sa magiging anak ni Hagar na pararamihin yung kanyang descendants so that they can be too numerous to count. So parang pareho lang doon sa promise niya kaya Kaya kung sasabihin mo na yung lahi lang ni yung pinadami, hindi po. Kasi itong lahi ni Ismael, pinadami din ng Panginoon So, ayan po yung sinabi ng anghel ng Panginoon sa kay Hagar. At ang nangyari po, siya ay bumalik doon sa sambahayan ni Abraham. At yun nga po, nung siya ay nanganak, ito po sa verse 15, he bore Abraham a son. At ang binigay po na pangalan ay Ismael. At nung ipinanganak ito si Ismael, si Abraham po ay 86 years old. Sa susunod po na ating titingnan, which is chapter 17, 17, yung chapter 18 yata yung kay but there is a portion there. So we will look at those succeeding chapters mga kapatid, no? May na-intertwine po din yung kwento ni Lot, which is napag-aralan na natin nung nakarang linggo na yung pagtakas nila doon sa Sodom and Gomorrah. So yan po yung kabuuan ng chapter 16. So napakaiksi po So ano po yung ating natutunan? Wrap up po ito. Let us summarize what we have learned today. Ano po yung ating natutunan? Una po, God reassured Abraham that He will make him into a great nation by showing him the stars in the heaven. And Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. Pangalawa,
we have learned that God made a covenant with Abraham that He will give the land of Canaan to His descendants. So pinagtibay po yung tipan na yan. Nakita po natin kung paano ginawa ng Diyos na pinagtibay yung tipan kay Abraham. At pangatlo, yung si Sarai naman ang gumawa ng paraan para mabigyan ng anak, para matupad yung pangako na magiging malaking bansa si Abraham. At si Hagar nga ay nagkaroon ng anak na Ismael. Pero hindi po yan yung anak na magiging tagapagmana at magiging ama ng malaking bansa na ipinangako kay Abraham. So, meron po bang does anyone have a question? Kung meron pong gustong liwanagin. If not, mga kapatid, ay ako po'y nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Tayo po'y magpapatuloy sa ating pagsamba.